Good evening sa lahat. Marami pong mga nagko-comment bakit daw ginagamitan pa ng double clutching. Pwede naman single clutch. Ang sabi naman ng bro, pwede naman walang clutch. Yung arangkada lang, magka-clutch ka, pero yung mga next gear, upshift or downshift, ay pwede na walang clutching. Totoo naman yun, yung tinatawag natin na floating clutch. Pwede naman gamitin yun, pero kailangan alam mo yung speed per gear, alam mo yung gumamit ng revolution per minutes, at saka dapat alam mo rin yung technique ng timing doon sa gear na papasukin mo. So ngayon, ano bang double clutching? Marami kasing hindi ho na-explain to ng ang double clutching, yung unang apak mo kalas, di ba? So tutulin ngayon yung gear mo sa loob ng transmission. So ngayon, para makapagpasok ka ng next gear, downshift o R-shift, upshift, maglalagay ka ng rev, sabay apak ng clutch, yun yung tinatawag na clutch brake. Babagal ngayon yung gear na tumulin nung ikaw ay nagkalas ng cambio, preparation to downshift or upshift, depende yun sa napili mong gear sa lugar kung saan ka nagdadrive. So, yun lang ang importante, no? Kasi ang mga malalaking sasakyan, dahil overpower yan, no? Nangangailangan siya ng matching, no? Match ng ikot ng gulong mo, yung differential, at saka yung transmission mo, yung gear na napili mo, at saka yung iyong flywheel, para hindi magkaroon ng jerking or dabbing pagbitaw mo ng clutch. So, yun lang, yun ang purpose kung bakit itinuturo yung double clutching. Ngayon, yung sinasabi nyo, yung iba, sir, ako, hindi na ako nagka-clutch, yung una lang, arangkada. Totoo yun. Nagagawa yun ng maraming mga veteranong driver dahil yan yung pinaka-highest skill ng isang driver na hindi ka na para ka magdadrive ng semi-automatic kasi makakapag-cambio ka ng walang sabit kahit hindi ka mag-apak ng clutch kasi alam mo yung timing ng RPM at saka yung speed pagbitaw ng accelerator mo, sabay kalas, sabay konting RPM. Pag tinapat mo yung cambio mo doon sa napili mong gear, kusang hihigupin na lang yun kasi yun yung tinatawag natin na timing, yung match ng revolution per minutes mo at saka yung speed ng gulong mo at saka yung speed nung gear na napili mo. So, ganun ho yun. So, mga kasama. So, nasa inyo yan. Kung maniwala kayo o hindi, lahat ng binabanggit ng iba, mga kasamahan po natin, applicable ng double clutching. Pwede rin natin gamitin yung single clutch. Depende yon sa skill mo. Sa skill mo kung paano ka natuto mag-drive ng iba't ibang yun. Pero tatandaan po natin yung mga truck, halos same lang yung mga ratio niyan, yung speed ng mga transmission. Nagkakaiba lang yan sa bilang. May mga 10 speed, may 12 speed, mayroong 16 speed, mayroong 18 speed. So, ibig sabihin, pag mula segunda, tercera, kwarta, quinta, halos paro-parehas lang ang speed niya. Hindi nagkakalayo. Yung bilang ng mga gear na nakalagay dyan sa transmission at saka sa differential, hindi ho nagkakalayo yan. Kasi bakit? May low gear, may high gear, para ma-minimize mo yung speed na kailangan mo sa tuwing ikaw ay nagbibiyahe. Ngayon, bakit merong mga low gear, may tinatawag na planetary type, merong mga tinatawag na extra lulo o tinatawag din na dip reduction dahil yung design para kung dumating man sa magtatarik na ahon, mabigat yung karga, meron kang huling gear na gagamitin para may akyat mo yung kargamento mo. So, yun lang. Maraming salamat. Nagtuturo po tayo, hindi ito haka-haka o katangisip na ayon po sa mga manual at syempre para doon na rin sa experience po natin sa paggamit ng iba't ibang mga sakyan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo and God bless us all. Sana marami pong matuto at marami mag-share. Yung mga basar po natin na magagaling, mag-share na lang kayo para madagdagan ang driver natin sa Pilipinas. Ilan lang ang nagtuturo, kukunti ang natututo, pero ang daming umaalis sa Pilipinas, nag-abroad, no? So, kung magtuturo lahat ng mga magagaling, yung mga may kunting kaalaman, magturo kayo, mag-share kayo para matulungan natin na lumaki yung populasyon ng mga driver ng trailer. So, yan, shout out sa lahat ng mga
driver na nagtuturo, maging ating pong mga school na nagbibigay ng certificate, yung mga PDC po natin, nakakatulong para mapalaki at maparami natin yung mga driver sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo and God bless us all.